Naipatupad na ang blockade ni Trump at ayon sa kanya, nasusunod ang tigil putukan sa Iran. Mayos naman itong nasusunod. Wasag na ang kanina hukbo. Lubob na ang buong hukbong dagat nila. Alam mo bang 158 barko ang nawala? Tapos na hukbong dagat nila at halos lahat ng tagapagpagawala ng mina. Marami tayong tao, gaya ng alam mo, bukas ng alas 10 ng umaga ay magkakaroon ng blockade na ipapatupad. Magiging alas 10 yun bukas. May mga bansa nagsisikap na hindi makapagbenta ng langis ang Iran. At magiging napaka-epektibo nito. Ang apat na bituing general na si Jack Keane ay sumasama sa atin ngayon. General, anong benepisyo ang naibibigay ng blockade sa atin? Oo, ito ay mahalaga. Ang ibig kong sabihin, malinaw na hinaharang natin lahat ng langis na ine-export ng Iran sa ibang bansa gamit iba't ibang barko at bandila. Kaya walang langis para sa export na magmumula sa Iran. At ito ay pinatutupad na habang tayo ay nag-uusap. Malaki ang epekto nito sa kanila sigurado. Ibig kong sabihin, mula sa punto ng distribusyon sa isla ng Karg, mahigit 70% ng distribusyon ng langis nila ang naapektuhan. At wala ni isa dyan ang makakadaan. Dahil isinara ng Iran ang kipot ng Hormuz, lumakas sila. Pinili natin ang tigil putukan at gusto nilang tapusin ang digmaan. Sinuri ito ni Pangulong Trump. At sa tingin ko, napakaganda ng timing. Alam mo, kapag pumalpak ang negosasyon, sa palagay ko, Stuart, nagkamali ng kalkulasyon ng mga Iranian at masyado silang nagtiwala sa nakuha nila. Tungkol sa Strait of Hormuz, ayoko maliitin ang nagawa nila sa pagsasara nito. Ginawa nila yon, pero akala nila mas malaki ang magiging epekto nito sa isip ng presidente at mga negosyador. Sa tingin ko, pumasok sila ron na iniisip na madali tayong susuko dahil sa desperasyon. Pero tiyak na hindi ganun ang kaso kahit kailan. Talaga, ibig ko sabihin, sinabi ng presidente sa publiko at tiyak na sinabi rin niya sa mga negosyador, particular sa kanila, na gusto niya ang lahat. At kumbinsido ako na tinawag siya pabalik para makuha ang detalyadong feedback tungkol sa panukala. Sinabi niya, wala silang konsesyon na gusto. Sa kasama ang palad, hindi rin namin nakuha ang gusto namin, kaya wala pang pinal na kasunduan. Habang pinag-uusapan ang negosasyon, si Garibaf ay laging lumalabas upang makipag-usap sa isang mahalagang tao. Na naniniwala ako na ang taong yon ay malamang si Ahmad Vahid, ang leader ng IRGC. At bagaman hindi ako ganap na sigurado. Alam mo, hindi siyang namumuno. Napatay na natin ang una at pangalawa. Pero matigas ito, kaya revolusyonaryong gwardiya ang may kontrol sa Iran. Sigurado, tama, malaking tulak ito. Nakuha na natin lahat sa mga Iranian. Tingnan natin. Tingnan mo ang Iran. Alam mo, ang usapin sa digmaan ay ito ay pangunahing pagsubok ng mga kagustuhan at palaging may mga pagpipilian ng kalaban mo rito. Palagay ko, napilitan lang silang magkamali, kaya nakuha natin ang bola ulit. Oo, diyan tayo ngayon, sige. Pero may mga pagpipilian pa rin ang mga Iranian. Pwede nang magdulot ng girian at pahirapan tayo. Sabihin na mas mahalaga sa kanila ang langis at ekonomiya. Pinipilit ang mga Amerikano na umatras. Pangalawa, pwede nilang subukan ito. Magpapadala sila ng mga oil tanker doon at titingnan kung ano ang gagawin natin. Alam ko ang gagawin. Aakyatin ang ating mga Marines yon at ititigil. Yan ang gagawin natin. Mari silang gumawa ng marahas na kilos, Stuart. Ako, si Tio, pasensya na, kailangan ko mag-focus dito dahil sinabi ni Senador Mark Warner na libu-libong tropang panlupa ang kakailanganin ng US kung nais kumpiskahin ang uranium ng Iran. Pakinggan mo ulit ito. Alam ng gobyernong ito na ilang araw matapos magsimula ang digmaan na pinili nila, kailangan nating ipaalala na ang pagtanggal ng enriched uranium na mga silindro na may bigat na 1,000 libra ay napakadelikado at hindi simpleng operasyon. 10,000 sundalo ang kailangan para magbantay ng perimeter. Kailangan nating magpadala ng espesyal na operatiba, pero posibleng bombahin ng mga Iranian ang pasilidad, mapahamak ang ating tropa at maging sobrang delikado ang uranium. Tama ba na kailangan ng 10,000 sundalo? At gagawin ba yon ng presidente ayon kay Tia? Ayos lang, mas masaya akong hindi siya kasali sa pampaplano ng operasyong militar. Nire-respeto ko siyang politiko, pero hindi niya alam ang tungkol sa pamumuno sa militar. Tama ba?
O, ibig ko sabihin, medyo pabaya talaga yon na magpadala ng 10,000 sundalo sa lupa para lang barilin sila ng mga Iranian ng basta-basta. Hindi mo kailangan ng maraming sundalo para protektahan ang lugar, lalo na kung kontrolado mo na ang himpapawid, tama? Hindi tayo nababahala kahit sa pag-atake sa lupa. Kung manatili tayo dito ng matagal at hindi ko sinasabing madali ito, hindi galing sa ibang puwersang panlupa ang banta. Kaya nating harapin yan dahil nandoon ang lahat ng ating lakas sa impapawid. Nandyan lang sila, alam mo, mga drone at mga rocket at mga misil. Yan ang magiging banta. At paano natin haharapin lahat ng yan? Pero pakinggan mo, kung gagawa tayo ng ganitong operasyon, ang commander ng CENTCOM si Admiral Bradley at ng SOCOM na mabibigay ng mga puwersa, hindi sila magbibigay ng rekomendasyon sa presidente kung hindi sila naniniwala na ang panganib ay katanggap-tanggap pagdating sa misyon na sinusubukan nating tuparin at sa panganib para sa ating mga tropa. Hindi ko itinatanggi ang mga panganib para sa mga tropa. Oo, hindi ko sinasabing walang magiging casualty. Maaring meron. Sa bawat labanan, posibleng may casualty. Pakinggan mo, Stuart, para maintindihan mo, may ibang paraan para makuha yon. Maaring kuning o banta ang kontrole ng isla ng Karg at sabihing ibigay ninyo ito o kusang talikuran ninyo ang programa ng pagpapayamang nuclear, kundi kukunin namin ang lahat ng langis ninyo. Mahigit 70% nito. O kukunin namin ito o sisirain namin ito. O, isa sa dalawa. Sige, kaya isa pa yan sa mga alas natin. Hindi ko ipapahamak ang kahit anong tropa. Tingnan, ang mga Iranian ay kailangan pumili kung susunod sila o hindi. Laging masarap makausap ka, General. Alam mo ang sinasabi mo. Maraming salamat, General Jack Keane. Magkikita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Habang nakatutok sa Iran, nakatuon din ang pansin sa Lebanon dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel at Hezbollah na suportado ng Iran. Makikita rito ang resulta ng pag-atake ng Israel noong linggo. Patuloy namang nagpapakawala ng rocket ang Hezbollah sa hilagang Israel na yon. Mayong katapusan ng linggo, bumisita sina Benjamin Netanyahu at Israel Katz sa timog ng Lebanon upang makita mga tropang humaharap sa Hezbollah. Ayon sa IDF, mahigit 100 miyembro ng grupo ang kanilang napatay sa isang lugar lamang. Dagdag pa ni Netanyahu ang mga sumusunod. Ang Iran at ang Axis ng kasamaan na mga kaaway natin ay dumating para wasakin tayo pero ngayon ay naglalaban para sa sarili nilang kaligtasan. Nakikita natin ito saan man. Pambihira ang nagawa ng Estado ng Israel at ng kanilang puwersang depensa mula regular na sundalo hanggang reservista. Binabati kayo ng sambayan ng Israel. Naghahanda ang Israel at Lebanon para sa direktang negosasyon sa Washington ngayong linggo para tanggalin ang armas ng Hezbollah at makamit ang pangmatagalang kapayapaan. O Trey, sa palagay mo ba maghihirap ang Israel kung isara nila ang dagat na pula gaya ng banta nila kapag itinuloy ang blockade? Anong plano natin sa susunod na oras? Pinag-uusapan natin ang Bab el-Mandeb kung saan maaaring gamitin ng mga Iranian ang kanilang mga proxy, ang mga Houthi, sa Yemen para harangin ang internasyonal na transportasyong pandagat. Nagbanta silang gagawin ito kapag na-blockade ang mga daungan sa kipot ng Hormuz. Dati na rin nakialam ang mga Houthi sa labang ito. Malaking pangamba na gamitin ng Iran ang mga Houthi para atakiin ang mga barko sa dagat na pula gamit ang missile o drone na napakadelikado. Lahat ng ito ay nangyayari sa isang sitwasyon kung saan hawak ng Estados Unidos ang buong kontrol, hindi lang sa dagat, kundi pati na rin sa himpapawid ng Iran. Sa nakalipas na 40 araw, winasak ng Estados Unidos at Israel ang hukbong dagat ng Iran. Dahil dito, kaunti lang ang opsyon nila laban sa paghara ng hukbong dagat ng Estados Unidos malapit sa kipot ng Hormuz sa loob ng 2 oras. Pero malaki ang tanong kung paano at saan tutugon ang mga Iranian. Realistiko ba, Trey, na magkakaroon ng pagbabago ng rehimen? Kapag tiningnan mo ang mapa, malaki ang teritoryo ng Iran. Hindi ko alam kung ilang sundalo o miyembro ng rehimen ang napatumba natin. Pero ano ang mga posibilidad? Magandang tanong. Ang focus ng Estados Unidos at administrasyon ni Trump ay hindi ang pagpapalit ng rehimen. Narinig natin mula kina Pangulong Trump, Sekretaryo Pete Hegseth, mga pinuno ng Central Command at hepe ng Joint Chiefs of Staff. Hindi layunin ng Estados Unidos ang pagpapalit ng rehimen, pero nakausap po ang ilang regional at intelihensyang source dito sa Israel, maaring lumakas ang internal na pressure sa Iran kung magpapatuloy ang economic pressure.
Dahil dito, nakatutok ang banta ng US at Israel sa energy infrastructure ng Iran dahil alam nilang critical ito sa ekonomiya ng bansa. Kung ito ang tatargetin at hindi makikipagnegosasyon ang mga Iranian sa nuclear program at Strait of Hormuz, lalong lalaki ang pressure sa rehimen. Hindi ito ibig sabihin na mabilis na pagbabago ng rehimen, lalo na para sa Israel at Estados Unidos. Pero kapag tiningnan natin ang sitwasyon sa aktwal, ang rehimen ng Iran at ang kanilang mga puwersa ng CGI sa buong bansa ay kontrolado pa rin ang mga pangunahing lungsod ng Iran. Trey, ano ang posisyon ng Pakistan? Alam ko silang host ng usapan. Klaro rin na gaya ng dati, may mga hindi katanggap-tanggap na panukala ang mga Iranian sa negosasyon. Hinikayat sila ng Pakistan na muling makipagnegosasyon o mahirap gawin yon sa ganung tao. Kaya susuportahan ba nila tayo kung babalit tayo tulad ng sabi ng presidente? Alam mo, bubumbayin gamit lahat ng meron tayo? Ayon sa ulat, sinusubukan ng mga tagapamagitan pagtipulin ang mga panig para maresolba ang uranium enrichment ng Iran at sitwasyon sa kipot ng Hormuz. Ang layunin ni Pangulong Trump ay simple, pigilan ang Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Sinimula ni Pangulong Trump ang Operasyon Matinding Pot na puno ng mahahalagang impormasyon. Bago yon, pumunta sa negosasyon sina Steve Witkoff at Kushner bilang espesyal na sugo na may mabuting loob. Sinabi ng mga Iranian sa delegasyon na may sapat na silang mataas na enriched uranium para gumawa ng 11 nuclear na bomba. May mga kritiko ng gobyerno na nagsasabing walang dahilan sa operasyon, ngunit sinusuri ng Pangulo ang intelihensya na nagsasabing malapit nang makagawa ng sandatang nuklear ang mga Iranian. Tungkol sa pinayamang uranium, ito ay material na may 60% kadalisayan. Isa lang itong hakbang. Kapag 70% na ang kadalisayan, pang-militar na ang antas ng material. Kung pananatilihin ng mga Iranian ang uranium at ang mga pasilidad na nag-iimbak at gumagawa ng mas marami pang pinayamang uranium, mas lalapit sila sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. Malinaw ang sabi ng Pangulo, ito ay red line para sa Zewerbay. Kailangang isuko ng mga Iranian ang pinayamang uranium nila. Kung hindi, kukunin ito sa kanila. Tandaan ninyo, tungkol sa JCPOA, kung akala ng iba na gukunyari lang kami na isa itong malaking kasunduan, matagal na sana itong nawala. Umiiral ito noon pero nag-expire na pagkalipas ng 10 taon. Pwede nilang gawin ang anumang enrichment na gusto nila at mula sa 3, madali silang makakaabot sa 60% gaya ng nakita natin. Trey, salamat.